Mataas na pagpupuri at paggalang po, unang-una sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pangalawa po, dobleng paggalang at pagbati po sa ating mahal na pastor, Wilde Estrada Almeda. Pag-alala po sa ating ginagalang at minamahal na mahal na pastora, Lina C. Almeda. Pagbati po sa beloved children at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Balikan ko lang po, sariwain ko lang po kung paano po kami nag-start sa gawain, nasave sa gawain ng mahal na Panginoong Hesus. Yung lolo ko po, lagi po siyang may sakit. Lahat po ng way para po mapagaling siya, ginawa na po namin lahat, ng family ko po lahat, pero wala po nangyari. Hanggang sa isang araw po, nagpatawag na po yung tita ko ng priest para po bendisyon na siya dahil nag-aagaw boy na po si Lolo. Hanggang sa namatay na po si Lolo. Tapos po nung ano po siya, nung may kapatiran po na nag-share po sa amin, nagpunta po sa bahay at nagpuri po sila kasama po ng mga beloved workers. Bigla pong nabuhay si Lolo. Ang sabi po niya sa amin, ang natatandaan ko po, ang sabi po niya na may kumausap daw po sa kanya at sinabi na may mission pa daw po siya. After po nun, gumaling na po si Lolo, naging adult square po siya. Yung age po niya siguro pa mga nasa 60 years old. Nagagawa na po niyang sumabit pa sa jeep. Pinagmamalaki sa amin na kung gaano siya pinagpala ng Panginoong Hesus, na malakas po siya. Tapos dun po unti-unti na save po kami. Ako po nung 1992, maalala ko po, yun po yung time na ang mahal na pastor na nagpaulan. At may mga duling na correct ang kanilang paningin. At yung naalala ko rin po yung mga na demon possessed na nilihas lang po ng mahal na pastor, pero sa unang panalangin sa pamamagitan po ng mahal na Panginoong Hesus, gumaling po yung mga yan. Right. Kaya nagpabaptize po ako noong 1992 kasama po nung kapatid ko at nung iba ko pa pong mga kamag-anak. Simula po nung nasave po ako dito hanggang sa habang lagi lang po ako school, church, bahay. Lagi pong inuuna ko ang mahal na Panginoong Hesus. Hindi po niya ako pinabayaan kahit kailan sa pag-aaral ko, kahit napakahirap po ng mga pinagdaanan ko. After po noon, nakatapos po ako ng pag-aaral. Nagkatrabaho po ako at nagkapamilya. Hindi ko po nakaka-attend pa rin po ako, pero inaamin ko po na ang laki po ng kasalanan ko sa mahal na Panginoong Hesus. Kasi mas inuna ko po yung joy na binigay sa akin ng work, promotions, lahat po. Parang kung ngayon babalikan ko po, pinagsisisihan ko po yung mga ganong bagay. Pero kahit ganun pa man po, hindi po niya ako pinabayaan kahit kailan. Nung nanganak po ako, yung bunso ko po, dapat po yan CS. Habang nagpapa-ultrasound po ako, sabi sa akin, nakapulupot yung umbilical cord ng anak mo, kaya may possibility na mawala si baby. Kasi yung nauna sa'yo, nawala rin yung baby dahil same case mo lang. So, ang sabi ko po, siyempre bilang mother po na during ultrasound, kinakabahan po ako. Pero lagi po ako nag-pray, yun po yung turo at aral ng ating mahal na pastor, Wilde Estrada Almeda at mahal na pastora, na sa oras ng kagipitan, lagi tayong manalangin sa kanya. Alam niyo po, lagi po ako nagpapagawa ng prayer request sa kapatid ko. Tapos po, nung dinala na po ako sa hospital, ako lang po yung normal delivery doon. Thank you, Lord. Salamat po sa mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Isa ring patuto po, nagkaroon po ng sunog dun sa tinitiran po namin. Pinuno ko po ng leaflets lahat po ng buong sulok ng bahay namin. Na-witness po ng mga unbeliever ko na mga in-laws na hindi po, ni isang sunog po, hindi po nasunog yung bahay namin. Praise the Lord. Glory to Jesus. Salamat po sa mahal na Panginoong Hesus. Nung after po niya, lumipat na naman po kami ng ibang bahay. Yung tiniran po namin, hindi ko po, dahil yung beloved husband ko po, unbeliever pa po,
may grotto po dun sa loob ng bahay. Yung grotto po yun nung landlady namin. Sabi po ng kapatid ko sa akin, ate, lumipat na lang kayo kasi ano yan hindi talaga para sa mahal na Panginoong Hesus yan. Kaya lang po bilang wala po akong magawa kasi kinoconsider ko rin po yung beloved husband ko po, yung opinion po niya. So, nangyari po niyan, dire-diretso po yung sakit ko hanggang sa nagkaroon po ako ng cyst sa ovary. Nagkaroon din po ako ng kidney stone, gallstone na dapat po for operation na po yan. Pero dahil sa mahal na Panginoong Hesus, nawala po yung gallstone na yan. Pinagaling po ako mga fatty liver, pinagaling po yan. Paulit-ulit po ako, minsan nahihiya na po ako sa beloved brother ko. Sabi ko, parang kilalang-kilala na yung pangalan ko sa pagpapagawa ng prayer request. Dahil dire-diretso ang sakit ko po. Pero ang sabi nung beloved brother ko, na manampalataya ka lang, ate, ganyan, walang kaso yon, walang problema yon, basta dire-diretso lang sa mahal na Panginoong Hesus. Ganun po lagi yung ginagawa ko. Although hindi pa po kami ganun hindi pa po ako nakakasunod ng sobra sa mahal na Panginoon. Dire-diretso pa rin po, lagi po akong may sakit. Nagkaroon po ako ng anxiety attack, panic attack, depression, nasundan pa po ng separation anxiety dahil po ugali ko po, ayoko po kasi ng naiiwanan dahil po masyado po akong attached, lalo na sa family ko po, sa pamilya po namin. Dahil umalis na po sila, nagpunta na po ng ibang bansa. So sobra ko pong dinamdam yun, nagkaroon akong separation anxiety. Hanggang sa one time, nasa isang sulok na lang po ako, sabi kong ganun, ayoko na po ng kausap. Parang ayoko na po lahat ng kausap. Parang tumigil na po yung mundo ko. Pero sinabi ko po, kahit sa isip lang, kinakausap ko sa kwarto, yung mahal na Panginoong Hesus, ang mahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, panghawakan niyo po ako. Huwag niyo po akong bibitawan. Dahil po din dyan, nagkaroon din po ako ng 3 asthma, yung 3 sisters po, yung bronchial asthma, allergic rhinitis, tsaka skin asthma or atopic dermatitis po. Yung allergic rhinitis ko po, hindi siya simpleng allergic rhinitis. Para po kayong napaka-sensitive po ng ears ko na akala nyo po sa paligid ko may line array speakers na puro sa buffer na sobrang konting tunog lang po, sobrang sakit na po nung ears ko. Pero po, nung paulit-ulit po nananalangin sa mahal na Panginoong Hesus, gradual healing po yung... Praise the Lord. Hallelujah. Nung ito pong pandemic, nagkaroon po ako ng pinakamatinding COVID-19, which is Delta variant po. According to doctors po, critical po kasi ako. Sabi niya, buti umabot ka pa. Kasi yung sinundan mo, uminom lang ng tubig, namatay na. Yung mga kasamahan ko po, bedridden. Ako po, critical condition, sila hindi po. May pinapainom po sa amin na kailangan daw po i-take namin yon para pwedeng possible na gumaling po kami, which is yung antibiotic na remdesivir. Yun po nasa 80,000 plus that time. Tapos po, hindi ka in 100% sure kung gagaling ka. Kasi po, tawag ito, pwede rin siyang makasira ng mga organ sa katawan mo. Nirefuse ko po yan. Sabi ko sa beloved husband ko na ayokong i-take yun. Sabi ko, mananampalataya ako sa mahal na Panginoong Hesus. Man, hallelujah. Nasa hospital po ako, although naka-high flow, pero hindi ko po tinake yung antibiotic na yun. Alam niyo po, inanghina ako noon, pero wala akong ginawa kundi makinig ng preaching ng mahal na pastor through YouTube channel po. Tapos po, paulit-ulit po yung
yung, yung songs ng Almeda Sisters, isa rin po yung halos naintindihan ko, naunawaan ko, kasi during that time po, yung Talipaw Peace Mission po natin, doon ko naunawaan, naintindihan lahat. Dahil sobrang pakikinig ko po nun. Tapos po tumawag sabi po sa akin ng doktor, ilang days ka pa dyan, 15 days or more than pa kasi napaka-weak ng body mo. Iyak po ako ng iyak, sabi ko, hindi na nga ako nag-celebrate ng birthday. Tapos, baka dito pa ako mag-celebrate, sabi kong ganun. Kasi po, sa totoo po niyan, talagang punong-puno po ako ng sama ng loob. Hindi ko po alam kung ba't di ko po siya maalis noon, nung mga nakaraan po. Pero nung nasa hospital po ako, pakikinig ng puri, ng preaching ng mga pastor, masyado pong nawala po yung galit sa puso. Glory to God. Purihin ka, dakilang Diyos. Tapos po, through yung beloved brother ko, pinalihans po ako sa isang, sa ating minamahal at ginagalang na beloved son-in-law ng mahal na pastor po. Alam niyo po, after po noon, nagulat din po yung mga doktor kasi bumalik na po yung lakas ko. Praise the Lord. Imagine niyo po, kasi Amen. yung mga kasama ko doon, hindi naman sila critical, pero bedridden, naka-catheter pa sila. Tapos hindi tumatayo. Parang ako'y naging motivation nila para tumayo din, mag-pray, ganyan. Ganyan po nangyari sa akin. Kaya po, sobrang nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Amen. Kasi po, nakalabas po ako ng hospital. Parang nag-celebrate po ako ng birthday ko doon. Nagpadala ng food yung beloved family ko. Kasi second life ko. Imagine niyo, hindi ako nag-celebrate ng birthday. Glory to Jesus. Amen. Glory to God. Blessed be the mighty name of Jesus. Sorry po. Kasi nga po, dahil puro sama ng loob yung meron ako. Hindi po ako mabuting tao. Ang dami ko kasalanan kay Lord sa mahal na Panginoong Hesus. Pero hindi niya po ako binibitawan. Oh, glory to God. Ang nangyari po, nakalabas po ako ng hospital. Nag-celebrate po yung family ko. Doon ko po naramdaman na para akong bagong pinanganak. Lahat po, sobrang napaka-peaceful ng life ko after po noon. Nung nauwi na po ako sa bahay, kinausap ko po yung beloved husband ko. Sabi ko sa kanya, kung ano yung binigay mo sa akin, kukunin ko ang para sa mahal na Panginoong Hesus doon. Magbibigay ako ng tithes and love offering. Alam niyo po, mahal na Panginoon, minamahal, hindi ko po akalain talaga dahil sa tithes and love offering, pagbibigay sa mahal na Panginoong Hesus, sobrang pagkapala po yung binigay niya sa akin after po noon. Sino ba naman po kami? Ang tagal po namin nag-work, pero hindi kami makakawire ng bahay. Pero doon lang po, after ko pong makalabas, parang nag-check lang ako kasi ayaw na ng husband ko na tumira doon sa tinitira namin. Nag-check lang ako, sabi ko, mahal na Panginoon, kayo na pong bahala sa amin. Kung saan niyo po kami ilalagay, yun po ang susundin namin. Pero ang mahal na Panginoon, sobra po, pinagkalooban po niya kami ng bahay. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi pa po yun. Yung beloved daughter ko, ang dami rin po niya naging struggle sa buhay. Pero nung nakilala rin po nila ang mahal na Panginoong Hesus, tapos nagpatuloy sa paglilingkod, natutong magbigay din po. Hindi po siya karapat-dapat kasi alam niya sa sarili niya, Mama, hindi ako karapat-dapat. Hindi ako matalino. Pero naging magna cum laude po siya. Amen. Samantalang bago po siya mag-enroll, Thank you so much. puro bagsak, ganyan po. Hindi ko po siya nilalait, hindi ko rin po siya binabrag. Pero gusto ko lang po i-share kung gaano po kabuti ng mahal na Panginoong Hesus sa atin lahat. Yun po, hindi ko po alam kung paano ko po siya mapapasalamatan. Hanggang ngayon po, simula nun hanggang ngayon, hindi po niya kami iniwan. Kaya ang lahat ng kapurihan po sa salamat po ay tanging sa mahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen.